Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Election officer sa Dato Dinsinsuat sa Maguindanao del Norte ug bana niini. Patay human gi-ambush sa mga armadong lalaki. 11 ka balay nasunog sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City. Police Regional Office 11 giklaro nga September 2024 pa natapos ang ilang security detail kang Senador Ronald De La Rosa. Signature campaign alang sa petisyon sa ICC aron ibalik sa nasod si FPRRD gipangunahan sa usa ka kanhi senador. Dato pagdatuwa Demetrio Bolo, opisyal na nga nanumpa isip bagong Indigenous Peoples Mandatory Representative sa 20th Davao City Council. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Human gibutyag ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga girecall sa kapulisan ang iyang security detail. Dunay pagpaklaro ang Police Regional Office 11 kalabot niini. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, gikumpirma sa Police Regional Office 11 nga girecall ang PNP security details ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Davao. Kinihuman ilahang na sayran nga sa nakalabay nga tuig pa na-terminate ang maong security detail. Atong sayron. Sa Facebook post ni Senator Ronald De La Rosa, gingon niining nga girecall sa Philippine National Police ang iyahang security details. Hinoon doon na matud pa'y mga retired nga pulis ug mga sundalo nga nagboluntaryo isip hulip sa girecall. Sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao, kang Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, gikumpirma niini nga dunay girecall nga PNP security details sa senador. Temporaryo lang matud pa ang security details sa upat kang Senador De La Rosa. Sa Piolo 11, ma'am, dahil na-detail kay Senator Bato, dated April 2, 2024, and then na-terminate siya September 12, 2024. Tulad kay Senator De La Rosa, nag-request o temporary area security para sa iyahang mga engagement while nag-a-apply siya for detail of protective security personnel from PSPG. Sumala ni De La Rey, dihang nagpahigayon matud pa og inspeksyon ang RMFB sa sakop niini sa kabahin sa pagpangandam sa midterm elections. Nasayran nga ang security details sa upat alang sa engagement sa senador sa Davao dapat daw na-terminate na ni adtong September 12, 2024. Naanamatod pa security detail gikan sa Police Security and Protection Group o PSPG human sa termination sa RMFB personnel. After further validation at per report sa RMFB, it was revealed na wala nag-perform lahang assigned task as area security ang kanilang upat sa personnel. Motong effective March 15, 2025, recall ko silang upat. Pero ang effectivity gid sa ilang detail supposed to be up to September 12, 2024 lang while waiting si Senator De La Rosa sa iyahang protective security personnel from PSPG. Sa karon, gipatubag ang mga administrative officers sa tulo ka maneuver company sa RMFB kung asa na-assign ang upat nganong wala matud pa kini ma-recall ni atong pag-terminate sa security detail. Gikuhaan nato og bahin si Senator Bato de la Rosa kalabot niini pinaagi sa iyahang staff pero hangtod sa karon wala pa kini giluwatan nga pahayag. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Ato ng Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Election officer sa Dato Dinsinsuat, Maguindanao del Norte, ugbana niini ang patay. Human kini gi-ambush kaganinang buntag. Ani ang report? Patay ang election officer sa Dato Dinsinsuat, Maguindanao del Norte nga si Attorney Maceda Lidasan Abu ug bana niini nga si Jojo Abo dihang gi-ambush sa mga armadong lalaki. Nahitabo ang insidente pasado alas 8 Miyerkules sa buntag, dihang padulong unta sa iyang opisina ang biktima gikan sa Cotabato City.
Sumala pa nga pag-abot sa mga biktima samtang sakay sa ilang SUV nga gimaneho sa bana niini sa barangay Makir, Dato din Sinsuwat sa Maguindanao del Norte, kalit lang kining gipaarakan sa mga armadong lalaki. Daling nadala sa ospital ang mga biktima apan gideklarang dead on arrival ang bana niini. Samtang paglabay sa pipila ka oras, nakabsansab sa iyang kinabuhi si Attorney Abo. Hugot nga gikondena sa BARM COMELEC ang pagpatay sa mga biktima, ilabi pa nga nagsingabot ang eleksyon. Ito po ay kinukondem talaga ng COMELEC. No? We strongly condemn the ambush incident na nangyari kanina. Election Officer Masayda Abu, actually, siya yung kaisa-isang election officer sa BARM, no? Na nakatanggap ng award during the December 2024 na awarding ceremony na ginawa ng Commission on Elections Manila. So siya yung awardee natin sa buong BARM, sa lahat ng election officers natin. Siya lang yung may natanggap na award. Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan sa mong kaso ug padayon sab ang ilang hot pursuit operation batok sa mga sospek. Ang nakakapagtaka is wala namang nagrereklamo sa atin dito, sa ating tanggapan, na nirereklamo siya na may ginagawa siyang mga illegal. Kaya hanggang ngayon po, palaisipan sa amin kung ano yung naging motibo talaga kung bakit nangyari yung kanina, yung pagpaslang sa kanilang mag-asawa. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao. Investigasyon sa City Internal Affairs Service sa Cagayan de Oro City Police batok sa pulis nga gitudlong mastermind sa pagpusil patay sa usa ka police asset ang gisugdan na. Gipaniguro sa SIAS nga mamahimong patas ang ilang investigasyon. Aniya ang akong report. Gibutyag karon sa City Internal Affairs Service sa Cagayan de Oro City Police nga nagsugod na ang ilang investigasyon batok sa suspect nga pulis nga gitudlong may pusil patay sa usa ka police asset sa barangay Kamamanaan niadtong milabayng adlaw. Sumala kang Police Lieutenant Colonel Henry Cayas, chief sa SIAS, nga nagsugod na sila pag-imbestiga sa kaso o pagkuha og ebidensya batok sa suspect. Nang atong buhaton ani sa atong ipatubag, no, itong padala og sumo ng maong allegedly suspect no nga mihimo sa pagpamusil. After nga makatubag siya, atong schedulean og hearing din sa atong opisina, no. Hindi siya magdalag abogado. Dugang sa SIAS, migawas nga negatibo sa paraffin test among suspect. Apan wala kini nagpasabot nga wala na kini nakapabuto og pusil. Busa doble ang ilang paningkamot karon aron makakuha pa og laing ebidensya nga makahatag og katin-awan sa kaso. Apan kung mapamatud-an nga nakapusil patay ang suspect, dako ang posibilidad nga mataktak kini sa serbisyo pagkapulis. Pag gigamit niya ang iyang armas, mag-serve na siya as aggravating circumstance, no, tungod kay ang armas nga gi-issue dapat ato nang gamiton pagpanalipod sa katawhan. So kung mamatud-an nga iyang gigamit ang iyang armas, that will serve as an aggravating circumstance nga makapadako pa sa penalty. Gipaniguro sa SIAS nga patas ang ilang pagahimuong investigasyon sa kaso. Ang among opisina ng Internal Affairs Service considered as the police of the police o gitawagan itang watchdog of the PNP. So namoy maduulan. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. One Mindanao. Arestado ang usa ka lalaking rider sa Davao City human nagdala-dala og pusil nga walay permit gikan sa COMELEC. Samtang angkas niini gidakop sab tungod sa obstruction of justice. Usa ka 9mm pistol nga loaded og magazine nga dunay 7 ka buhing bala ang na-recover sa kapulisan gikan sa 28 anyos nga lalaking rider sa Libby Road, Barangay Bago Galiera sa Davao City alas 11:40 Martes sa buntag. Nakadawat matud pa og tawag ang kapulisan nga dunay 2 ka lalaki nga nakasakay og motorsiklo nga dunay dalang pusil. Dihang gisita sa mga pulis, nakita ang pusil sa rider apan wala matud pay na presentang authority o permit gikan sa COMELEC. Kaso ubos sa illegal possession of firearms ug COMELEC gun ban ang ipasaka batok kaniya. Obstruction of justice ang ipasaka batok sa 42 anyos nga angkas niini human gibabaga niini ang mga pulis nga dakpon ang rider. Wala sila'y pahayag. Report sa concerned citizen, sir, no, nga naay kanang
murag tan-aw niya ba nga naay dala kay mao man na ang ginakuan ginato sir nga kung naay makita kay part sa ato ang best practice diri sa Davao City kung naay makita mag-report pamatagaan nato og kanang aksyon. Nagpaabot na lang ang Samal Island LGU sa desisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa balaod nga ugaling mamahimong balaod, Davao Light and Power Company na ang electric provider sa isla. Ani ang report ni John D. Esteban. Nang hinaot ang Samal Island LGU sa Davao del Norte nga pirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron hingpit ng mamahimong balaod ang Senate Bill number 2888 o ang House Bill number 11072 nga nagkarayong palapdan ang prangkisa sa Davao Light and Power Company sa Davao del Norte, lakip ang Samal Island. Sumala sa mayor nga ang maong balaod nun ana-ana sa opisina sa presidente sukad niadtong Marso 6. Pero sa karon wala pa kini maaksyon ni sa presidente hinuon kung mulapas na sa 30 ka adlaw o human sa April 6 ug wala pa mapirmahan automatic na nga mamahimo kining balaod. Apan depende paghihapon kini sa desisyon sa presidente kung pirmahan o i-veto kini. Kahilumduman nga gi-veto ni PBBM ang susamang balaod nun nga gipasa kaniadto. Hopefully, maduming sa ako ang presidente ang mulo yun sa katawan na I think it's time for a change na talaga sa kuryente na ito sa Samal. We are praying, hopefully, it will be passed into law. Dugay naman gud ginareklamo ang serbisyo sa kasamtangang electric provider sa Samal nga Nordeco o Northern Davao Electric Cooperative tungod sa matud pa walay klarong serbisyo nga nakaapekto sa mga residente ug negosyo. Ang Davao Light and Power Company limitado ang pahayag kalabot niini. We are really privileged to be to be called upon by the LGUs like IGACOS, the business community and the general public to extend our services. Apan ang Nordeco daan ang gisupakan ang maong balaod nun gumikan unconstitutional matud pa kini ug nagpasidaan sa mas taas nga singil sa kuryente. Hinuon na tubag na kini ni Davao Light Head Engineer Enric Sartia. Sumala niya ang Energy Regulation Commission ang nagaregulate sa rates ug gisiguro nga dili mosaka ang singil. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Opisyal na nga nanumpa sa Davao City Council ang bagong Davao City Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR nga gikan sa tribong Bago-Boklata. Samtang gilatag sab sa outgoing IPMR ang mga kalampusan isip sakop sa City Council sulod sa tulo ka tuig. Ani report ni Argil Relator. Sa sesyon sa Davao City Council adlawng Martes, nagkatagbo si outgoing Davao City Indigenous Peoples Mandatory Representative kun IPMR Dato Rodolfo Mande ug si incoming IPMR Dato Pagdatuwa Demetrio Bolos Sr. sa tribong Bago-Boklata. Pinaagi sa kolaborasyon ug partnerships sa nagkadaiyang organisasyon. Pipila ka mga resolusyon ug ordinansa ang napanday ni Councilor Mande sulod sa tulo ka tuig sama sa pagpanalipod sa ancestral domain, pagpakusog sa edukasyon sa IP, pinaagi sa pag-adapt sa national IP education ug pag-institutionalize sa Scholar ng Tribo program. Through the said program, hundreds of IP students were given the opportunity to pursue higher education, something that most indigenous people still struggle to achieve today. At present, we have 300 and more than IP scholars and almost 100 graduates and diploma holders. Gipasasab ang ordinansa sa pagtukod og kapahulayan alang sa IP watchers sa SPMC nga usa ka landmark legislation. This landmark piece of social legislation will address the dire conditions of IP and Muslim watchers in SPMC who more often and not are unable to afford proper lodging as they assist family members who are seeking medical treatment.
Gihatagan sa City Council og plaque of distinction si Councilor Mande. Samtang opisyal lang ang nilingkod ang nipuli kang Dato Mande nga si Dato Bolo. Iyang gipasalig ang pagparayon sa commitment sa IPs sa Davao City. Ang opisina sa IPMR maumatod pa'y mahimong tulay sa pagkonekta sa tradisyon ug kalambuan. Rest assured that I will collaborate and continuously engage in extending and seeking of your guidance, wisdom. Dili ko magpanuko sa pagsampit alang sa tuang pagtrabaho sa pagprotekta sa tuang mga katungod, labi na sa pagpadayon sa pagiglambikit o pagreserba sa mga yutang kabilin. Unang laka nga iyang pagahimuon. Makikita una ko sa mga leader sa mga tribo, aron hibo ang na kung unsay angayan nila, mahimo na tubulinan sa parahiyot sa tribo. Tutukan sab ang paghatag og pondo alang sa mga kagamitan sa mga kalihukan sa tribo, pagsulbad sa problema sa ancestral domain ug ang suporta sa edukasyon. I-review sab matud pa ang mga natanggong nga mga resolusyon ug ordinansa. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Gihangyo sa Davao City Council ang Senado nga ipetisyon ang interim release ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Samtang nakikita si kaning Senador Gringo Honasan kang Davao City Mayor Baste Duterte aron hisgutan ang signature campaign nga ipasa sa ICC aron mabalik sa Pilipinas ang kanhi Pangulo. Ano ang report ni John D. Esteban? May bisita si kanhi Senador Gringo Honasan kang Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa Davao City Hall Lunes sa hapon, March 24. Dinhi gihisgutan ang isumite nga petisyon sa International Criminal Court o ICC aron hangyoon nga ibalik sa Pilipinas si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nagtuo si Honasan nga wa matuman ang due process sa pag-aresto kang FPRRD. Busa, nagpasiugda kini og signature campaign sa pagigalayon sa lain-laing non-government organization sa nasod isip petisyon. It is a people's initiative to express concern that due process was not followed. We are petitioning the ICC to consider bringing him back home where he can be subjected to due process, and the rule of law, subject to our local laws, our national laws. Doon sab kini panawagan sa Korte Suprema. And we are also asking the Supreme Court to conduct its hearings because the issues are joined. The issues are joined. And to resolve this matter expeditiously. Gi-question sab ni Honasan kung anong gisurrender si FPRRD sa ICC. We are not a failed state. Our justice system is working. So why have we allowed a foreign court in a foreign land to subject a former president to its own system? Nabalaka sab kini sa kasamtangang sitwasyon karon, sanglit daw nabahin ang nasod tungod sa panghitabo sa politika. Si Honasan subling mudagan pagkasenador apan wala daw labot ang eleksyon sa iyang gihimong lakang tungod alang daw kini sa nasod. Samtang nagpasasab og resolusyon ang Davao City Council nga hugtanong naghangyo sa Senado nga suportahan o ipetisyon ang interim release sa ICC ni FPRRD subay sa Article 60 sa Rome Statute. Samtang wala pa maresolba ang jurisdictional issues, pre-trial o trial proceedings. Kini sa konsiderasyon sa kahintag sa panlawas ug magkatungod sa kanhi Pangulo. The Sangguniang Panglungsod of Davao City strongly request and urge the Honorable Senate of the Philippines to petition and or support any such petition to the ICC for the immediate interim release of former President Rodrigo Roa Duterte in accordance with Article 60 of the Rome Statute, subject to any condition or conditions that the ICC may impose. Anda matud pa ang lokal nga panggamhanan sa Davao nga mukoperar sa ilatag nga security o administratibong rekisitos may tungod sa pag-release sa kanhi Pangulo. Mutuman sab ang LGU sa unsamang direktiba o kondisyon sa ICC ato sa interim release. Lakip dinhi, limitado lang ang iyahang lihok sa Davao City. Unrestricted monitoring sa authorized local, national ug international personnel ug periodic transparent reporting sa ICC o laing duly designated authority. Jandy Esteban, 1 Mindanao. Arestado sa kapulisan ang gikonsiderang top 1 regional high-value target sa illegal nga droga
atol sa bypass operation sa Barangay 76-A Matina sa Davao City. Base sa impormasyon gikan sa Talomo Police Station, gilang suspect nga si alias Boss, 41 anyos ug residente sa Barangay Tigato sa buhangin ning syudad. Lakip sa naaresto ang usa ka alias Princess, 22 anyos nga uyab sa suspect. Atol sa operasyon, positibo nga napalitan og ginadiling droga ang suspect bugti sa by bust money. Nakumpiska sa iyang posisyon ang nagkariang pakete sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 1 million pesos ug mga personal nga gamit. Gikustudiya na sa Talomo Police Station ang mga suspect ug nag-atubang og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala sila'y pahayag. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Pipila ka mga LGU sa Mindanao ang nagdeklara og persona non grata sa usa ka media personality nga dunay komento kalabot sa Mindanao. Apan IBP Misamis Oriental Chapter, giklaro nga wala kini gahom sa pagbabag sa maong individual nga makabisita sa maong lugar. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human ang kontrobersyal nga pahayag sa usa ka political analyst nga si Richard Heydarian kinsa gikumpara ang Human Development Index sa Mindanao ngadto sa Sub-Saharan Africa level. Pipila ka mga LGUs ang nagpasa og resolusyon nga nagdeklara niini nga persona non grata. Ang persona non grata usa ka Latin word nga nagpasabot unwelcome person. Ug sagad matud pa nga gina-impose kini sa usa ka nasod ngadto sa usa ka foreign individual kinsa nakadala og kadaot sa imahe sa maong nasod. Apan, alang sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP Misamis Oriental Chapter, Board of Director Attorney Maestre, lahi ang implikasyon niini kung kini ideklara sa local government unit ngadto sa usa ka Pilipino. Nagpadayag ang atong lain-lain nga mga local government units nga persona non grata kung naa sa dinhi kuan ka kanang dili ka welcome diri. But it does not mean nga you are prevented nga makatunog anang lugar. So mo lang na siya, it's just an expression of the sentiment. Dugang sa IBP, dili mapugnan sa deklarasyon sa usa ka LGU si Heydarian aron makabisita sa maong lugar. Tungod katungod kini sa usa ka tawo. They cannot forbid that, no? Kay ang korte raman mo'y makaingon ayaw pag-ana dinha labi na kanang mga nay penalty of distiro nga di nang usa ka tawo nga dili makaana makaduol anang lugar. Ang korte lamang. Hinuon pinaagi sa iyang social media page nangayo og pasaylo og pagsabot si Richard Heydarian sa mga Mindanaoan tungod matud pa sa misunderstanding ug misinformation. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ang dambuhalang serye nga Lolong sa GMA Prime, dunay mas dakong pasabog ugma. Sa nagka-intense nga mga episode sa Lolong, mas dakong sorpresa pa ang naghulat sa mga tigpanubay sa maong dambuhalang serye. Kay muadto si Lolong sa syudad nga dunay mas dako ug peligrosong hagit nga iyang atubangon. Mao kini ang Lolong Pangil ng Maynila. Makauban sab ni Lolong, played by Ruru Madrid, ang mga daggong artista sama nila Tessie Tomas, Wendell Ramos, Matt Lozano ug uban pa. Ug syempre, ana agihapon ang mga karakter sa tumahan. At usab atangan ang subling panagtagbo ni Lolong ug iyang higala nga dambuhalang buhaya nga si Dakila. Makita na ang bagong hugna sa kinabuhi ni Lolong nga mao ang Lolong Pangil ng Maynila ugma sa alas 8 sa gabi sa GMA Prime. Makita sab kini sa Kapuso Stream ug GTV. So actually this week magiging madugo, grabe ang mga bakbakan, magiging madrama, iyakan. Abangan po natin paano ba muling magtatagpo si Lolong at ang kaibigan niya na si Dakila.
Mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.